Good gihapon naton morning compare sa mga taga Malapatan, compare sa taga Tao Saglan. Hindi lang pangabuhi ang nadula, hindi lang mga propiedad na nadula, ang ibang gani kabuhi gid ang nadula. Ang subok na kanang wa pag hindi mo nakita. Nga until now, kinagulat mo pa, natabunan pa. May gani, may ara gani dito ba anak na ilang hinikanan yun ba natabunan nila balay. Sinisyan, isang tali, pangkay na lang, miskat bukog na lang kami ako makita. For the last time sa mong ginikanan. Amun na lang mo handong, may na kami kahandong, mabuhin pa ko sila. Miskat bukog na lang nila, amapon mo na. Amun na nga, wala ta rason di magpasalamat sila mo. Hindi ta maghambal na hindi kami atong adlaw. The fact, nakabuktaw kita karon, dako na lang pabor sa Ginoo sa aton. Okay? Kaya, hindi tama reklamo, no? Isang binuot kita, mas binuot ang inferno. Why na ni? Why di ka kuwan sa inferno, brad? Why di sa kalingkingan kung saan pa? Alright, no? Okay, kung may mga member pa sa gawas, okay, maliban lang sa may mga bata, pwede na ito dira, sa gilid-gilid lang. Pero sa mga walang obligasyon, mga young people, diri kita sa sulod. Ano kita? Nang sabay-sabay kita mainita na. Okay? Nalagsa kami na, no? Namin ning binot kay wala sa kita tuyo. Okay, tindog kita. Gusto di kita magdugay. Ang willing dismiss kita early. Acts 18, pila ka mga tawag sina Saturday, ako din devotional sa mga pupunta mo din kag-visitation kung Saturday. Na-bless ako abyan habang i-study ako sining mag-asawa. Kaya ipilit ko subong nga aga na aton i-meditate God willing may makuha kita nga lesson sa ilan. Okay, chapter 18, the book of Acts. Acts chapter 18, verse 1, 2, and also verse number 3. Acts chapter 18, verse 1 to 3. Chapter 18, verses 1 to 3. Okay, tatlo mo lang ni ka-verse atong pagaduganan sa pagbasa. Sabay-sabay na magbasa. Beginning verse 1. Ready? Read. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them, and brought, for by their occupation, they were tent makers. Amen. So, diri mga utod, may mag-asawa. Ang pangalan, ang husband, ang lalaki, amo si Aquila, kag ang iya misis, iya asawa, amo si Priscilla. Okay, at least na magpadayon, mag-pray anay kita, mag-lukos sa ulong, Ginoong Diyos, tagiya sa tanan butang, pati among ginabuhi, kagaluwasan. Salamat Ginoo sa imong grasya. Salamat Lord sa imong pamor, kaluoy nga wala untat. Ginpadayan, ginpakita, ginpabansyag sa amon. Karon aga Ginoo, ari kami agud to ikaw simbahon, agud to ikaw dayawon, himayaon, kag pasalamatan sa among kinabuhi. Salamat to Dios nga liwat maka pamalandong kami sa imong pulong. Kag itong Ginoo nga Holy Spirit amo ang mag-work, magtudlo, magtuy-tuy, magpa-insindi sa amon huna-huna kag kasing-kasing. Kabalo kami limitado amon hibalo. Kami namon ni maintindihan ang mga butang na espiritual pagmula ang Holy Spirit. Gani Ginoo amo pinadagop sa imo ang tanan, kagabay sa amon pagguwa, may mabalon kami ng mga spiritual blessing halin sa imo balaan nga pulong. Kagay kami kasing-kasing nga mapainuuso, kasing-kasing nga willing magpatudlo, kasing-kasing Ginoo nga willing mag-learn kag magsubmitan sa imong pulong. Kadayawon ikaw, himaya kang tumong among ginabalik dira sa imo. Sa ngalan ni Kristo nga imong bugtong anak,
kag among manluluwas ang among nagkala. Amen. Amen. Aman, mga mukuang tanan, Priscilla and Aquila, the model Christian worker. Ang una atong nga mensahe, Priscilla and Aquila, the model Christian workers. Maghamad ka model example. Maghamad ka model mga utod pattern. Sila nga pattern na Christian nga mga magbubuhat sa Dios, bunuhaton sa Dios work mga kabiyan. Now, ato makita dire nga ato na background, halin sila sa Italy. Verse number 2. But hambag rin, sa verse 1, after these things, Paul departed from Athens and came to Corinth. So si Paul, halin siya sa Athens, nag-proceed siya dito sa Corinth. Dito sa Corinth, dito niya na-meet ini nga mag-asawa. Dito niya kilala. Nagkilalahanay sila dito sa Corinth. So maybe, kabalo sila mag-Kristohanon, nalipay siya po sa Paul. Kapag na yung mga kabiyan, ini nga mga asawa, why nata, clonely, pero most likely, before pa sila na kilala ni Apostle Paul, naging Christian na sila. Okay, Kristohano na sila. Dito sa Corinth, nagkilalahay sila, nag-istoryahanay sila. Dito, nabala ni Apostle Paul na inigali ng mga asawa Italian. Taga-Italy, halin sila sa Italy. Ay mga utod, okay? Okay, number one, ako tato makita about sining mag-asawa. They were persecuted and driven from Rome. So, gi-persecute ni sila. Kaya palayas, gipahalin sila dito sa Rome o Italy mga kabiyanan. That's why nakalapot sila dito sa Greece. Ang Corinth, part sa Greece, Athens, pag-proceed ka sa pila ka miles, ara dito ang Corinth. So dito nakilala, dito na-meet mga utod, ni Apostle Paul, ini mag-asawa nga si Priscilla kag Aquila. Ang rason na nag-migrate sila, nabalik sila sa Italy, bangod gi-persecute sila sa isa ka emperor na si Claudius. Number sa verse 2, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately came from Italy with his wife Priscilla, because, take note, that Claudius, si Claudius, emperor ni, Roman emperor. Kagini si Claudius mga utod, isa na sa mga tyrant, mga tao nga masinaton na brutal. Na kung mabatan ka ng Kristohanon, lagsyon ka, ipapriso ka, kakangors, pwede kayo ipapatay. Ikaduha ni siya kay Emperor Nero. Si Emperor Nero sa history mga agyan, siya ang pinakadamo pinapatay ng Christian. No, sa Inquisition period, ipangkalansang niya, ipangkuhaan niya mata, ipangtanggal niya mga dila, ipangbutong niya mga kuko, inapatiwarik niya. Grabe na persecution sa mga Kristohan. Tungod kay Emperor Nero, isang lantaw niya na sa history mga agyan na ito. Ikaduha, ini si Claudius. Tyrant mo ni. Grabe din siya, akib siya sa mga Christian. And that is why, naglakta ang mga Christian sa Italy. Hasta nakalapot sila sa mga neighboring countries, kagpamuni ang Greece. Nakalapot. So dito, ito makita ang mga utod, nagpilalahay, na-meet ni Paul, hindi naman kasawa. Si Priscilla at Aquila, simply because they were persecuted. Nabala mo mga utod, basta makristuhanon kita. Remember, number one good, pagkaabong kita sa ginatawag persecution. Ang matuog ng Kristohanon, mag-undergo sa persecution. Hindi man siguro pareho sa mga previous years, centuries ago, thousand of years ago, pareho sa mga iban na dito sa Coliseum sa Rome. Imupo nila ang lampangan ng mga Kristohanon, ibutang nila Kristohanon sa arena, mga bata, mga tigulang, mga buntis, tapos buhian nila ang liyong. Mga liyong na hilawin nila, mga liyong na ipapastig nila for several weeks, maybe 1 month.
Para mapag-abot mga utot, pag-buhit nila sa pag-release nila sa leon, automatic yun. Kumis-kumison sila, automatic yun. Walang ipatawad ang leon. Pero ang mga tao, lipay sila. Para sa ila, ang utod, sports nila mga abyan. Pero sino itong mga tao? Sino itong mga dugo, mga utod, mga dugo sa Kristohanon na nagpinlog sa kamaturan? Na despite sa persecution, despite sa kamatayon, pamagputong ka, imo ba i-denounce, imo ba isikway, imo ba buhian ang imong gibatihan ng Kristo? Kaya i-spare ka naman, ihilway ka naman. Pero kung ikaw, hindi mo pagbalik ka doon, imo nga pagpati about kay Kristo, patay ka. Amo na sa santo na. Grabe ng persecution. It is between life and death. So sa atong subong, hindi na guro kita ka experience sa kamuto na klase ng persecution. Kini atong mga utod, mild lang eh. Maybe kung ikaw ga-umra, naka-experience ikaw sa verbal persecution. Sa office mate mo, classmate mo, maybe may something sila nga nakita sa imo, na ginabash kanila. Mga utod ba compare sa atong mga forefathers? Compare sa mga unang na Kristohanon ba? God, ang ila kapital, ginabuhi. Pero taliwala sa pihak mga utod, sa inang na persecution, why sila nag-ruit? Why sila nagtalikod? Why sila nag-back out? Why sila nagpadaog sa kahadlok? Kundi din nagpadayon sila. Kaya para sa iyo, God, it's a great blessing, it's a great pride na mapatay in the name of Christ. Amen. Pamangko sa atong karon, ara ko ba na sa atong espiritu? Na di ka mahadlok, ipaglaban ng kamaturan, di ka mahawiya, di ka mahadlok, na makilala ka ng Kristohanon. Na even to the point, i-persecute kita, hingabuton kita, ang atong pagtuo, atong pagsalig, ang atong commitment and dedication sa pag-alagad sa Diyos, hindi ba doon na? Layo kita tama, compare sa atong mga forefather. Sa Torah, kinabuhi nila naman tayo. Pero sa biyag sila, Brad, gaway sila lahat. Karong gamay lang ang ulan, isor na kita. Amen? Huwag lang kita pamasahin, pinagkatakalapot sa simbahan. Maybe ang iba, ang Paliman Ferdi, basi man, tungkod man, sa isip ko man, basi ng rason nila. Ay, hindi po buwas, Alexander na po na simba, kaya bakit hindi po, daan to dito. Pwede na dito, ginuot, ay ang pakubraw ako. Mga kalawin, napangayon ka, ano kita, ang atong ginapangita, karong comfort. Ang masimba ko, basta, masimba ko, basta may pamasahin. Masimba ko, basta hindi brown out. Masimba ko, basta okay. Mahuya ka sa Ginoo mga utod. Ang Diyos na ito, grabe yung sakripisyo. Una na, brown out kita, hindi na kita makita sa simbahan. Ako man ang atong devotion sa Diyos. Ako man ang atong klase ng pag-alagad sa Diyos. Si Priscilla kagakila, hihingabot, hipersecute. Pwede sila makato sa ibang lugar na mga alagad sa Diyos. Pwede sila makato sa lugar na sila magpakilala ng Christian. Eh, muglay ang Kristohanon sa tunga panahon. Kamatayon ang matapat. Pero, biskang hihingabot sila sa Italy, nagkanto sila sa ibang lugar, Brad, sa gihapon ang ilang kailikon sa pag-alagad para. Kristohanon, madura ka man diri. Pamati, ayun sa ibang lugar, mag-alagad na gihapon. Ayaw paghambang na tuhod, wala ka na diri, hindi ka na mag-alagad dito. Ang atong Diyos, biskang diin. Ang atong Diyos, atas sa tanang lugar. Dapat atong mag-alagad, wala ka dipindi sa lugar. Hindi mo kahambang sa inyo, forever, ari ka diri. Hindi mo kahambang sa inyo, forever, member ka diri. Time will come, hindi ka transfer ka. Time will come, makapamana ka. Time will come, hindi ka makapamasawa sa ibang lugar. Time will come, hindi ka transfer. But one thing, akong luya, kahambang sa inyo, dapat ang imong mag-alagad ay malugat. Mag-iba ka man pastor, mag-iba ka man church membership, pero dapat di mag-iba yung kasing-kasing sa pag-alagad sa Diyos. Yung people, damo pa mo, damo patuig inyo maabot. Kundi pa mo bawion sa Ginoo. Ayun kami, ang truth kayo na nabaton dili, ang truth kayo na natulan dili balungon mo.
Di ka magdalaw. Di ka mahadlok. Di ka magtalikod. May pagsulay, may maghingamot, may kabutayan, yes. Kaya buhin pa kita. May exempted sa kabutayan, may exempted sa kabigaluhan, may exempted sa challenge, may exempted sa mga trials. Saan ang buhin pa kita? Hindi ka battle kita, hindi ka struggle kita, hindi kita ka-fight sa kabutayan sa kalibutan, kasi Satanas ang hari sa kalibutan sa mga. Pero but I hope and pray na tanit like Aquila and Priscilla, pagpun kita. Like Priscilla at Aquila, nagtindog sila nagalakan sila. Subok pa ng doon na mga Kristuhano nasa abroad, wala na. Wala sila na-desire na magamit sa Diyos. Ang ilang mind bag, puro pangabuhi, puro income. Yes, okay na mga utod. Puro ang imong goal para sa pamilya mo, para sa Ginoo. Pero kung puro ang imong handover, puro na lang sa personal mo. Amo nang mali. Damo ko mga Kristuhano mga kilala, nag-abroad, pero una nilang ipangita, simbahan din. Eh kabalo sila, sikandari lang ang blessing, sikandari lang ang kubra, sikandari lang ang sweldo. Ang number one Ginoo. Pero nagkakagad, jutay lang. Kalabanan ng abroad, wala na. Nadula sa Ginoo. Nadula ang hando. Nadula ang commitment sa paglalakad. Ayaw kung may harap ng mag-abroad rin, ibutang yung sura muna. Agi na ng material blessing. Portahan naman, nagkapagindog ka balay, nagkapakal ka sa lakyan, pero sa pila na tuig, gubaman yung spiritual life. Ano ipabugan mo sa amon? Ano ipabugan mo sa Ginoo pagkatubang mo? Malay mo na pundan? Nagkapakal ka sa lakyan? Panagpakal ka sa Ginoo sila? Wala. Tubangan sa Ginoo, zero ka. Tubangan sa Ginoo at tubangan sa mga tao, ginadayaw ka, nagabilin sila, kailami ka, nagapundar ka, pero tubangan sa Ginoo. I will tell you, white pulos. Kaya wala nagamater ba na material ng pundar. Magpundar ka sa espiritual na puta. Karama na? Priscilla and Aquila, model Christian. Why? They were persecuted, yet serving the Lord. Number 2, mga utang. Look at Romans 16, verse number 3. Romans 16, verse 3. Romans chapter number 16, verse number 3. Verse number 3, hambang greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. I want you to underline the phrase, my helpers in Christ Jesus. Number 2, not only they were persecuted, yet serving the Lord. Number 2, they helped Paul in his work. They helped Paul in his work. Take note the phrase again, my helpers in Christ. Sino si Priscilla at Aquila? Mga helpers ni Paul. Sa buluhaton, nanging kabulig, nanging timbang, nanging back up, nanging supporter. Ini nga mag-asawa sa buluhaton sa Diyos. Kanami, no? The description sa ilan. Gi-describe sila ni Paul. That's why, na-special mention si Paul, sila ni Paul. Na way nalipat si Paul pagsulat niya sa mga Kristohanon sa Roma, mga Roman believers. Wala kayo siya malipat na i-mention ang pangalan, mga utod. O, hindi nga mag-asawa, greetings to the Lord, the final chapter naman eh. Kaya sa ito labi, ang way of, nila ba, writing, mag-greet sila sa ulihin na. Sa last part na silang sulat pa bago sila mag-greet. Ang style sila writing sa una, kung sino ang writing, magpakilala, I, Paul, the servant of the Lord Jesus Christ. Ato, baliktad sumubran. Katapusan ang pangalan na to. Sa iyo na baliktad. Unang pangalan, tapos ang greetings ulihin. Kaya sa greetings, ipa-mention ni Paul, dawag ng pangalan, i-mention niya, why nalipatan ba ang mga taong naguling sa iya. And one of those names, one of those people, by the name Priscilla and Aquila.
Special mention. Kaya describe yung mga utod, ano sila nipon? Sila nga, my helpers in Christ Jesus. Pamangkot karong aga, kumusta ka? Makonsider ka ba karong aga nga helpers in Christ Jesus? Ano ang mga consider mo? Thank God, Pastor. Glory to God. I can consider myself to be a helper of Christ. When you honestly say, yes, Pastor, by the grace of God, I would say with my heart and my mind that I become a helper of Christ. I am one of those people become helpers of Christ. Why na ginuwas ko ito? Ako hindi maging helper. The very reason ginuwas ko sa Diyos, luyag sa Diyos, nagbubutol sa Diyos, plano sa Diyos, ikaw at ako, mangintabulig sa bulatong sa Diyos. Why na ginuwas ako magpungko? Why na ginuwas ako na inoon? Why na ginuwas para mag-relax? Why na ginuwas ako mag-criticize sa simbahan? Ginuwas ka para mangintabulig ka sa bulatong sa Diyos. Paul needed strong, loyal workers to support him in starting churches. Dako mabulig ini nga mag-asawa. Very supportive ini nga mag-asawa. While si Apostle Paul nag-start sa mga churches, mga utod, sa ini nga region, ini nga country, ini nga Europe region mga kabyan. Naman pumangkot karong aga, kita ba nang i-consider? Makonsider ba kita na nagabulig mga utod? When was the last time nabulig ka sa swimming? When was the last time nabulig ka sa visitation? When was the last time nabulig ka to advance the gospel of the grace of God? Nagabulig ka ba dali na mapasaniyong pa, mapalangon pa, magatubo pa ang mga pagkutod? Pamangkot ako galingon mo, Pastor, o ako, pinala mo katong igri, may desire ba ako na makadala bisita? May desire ba ako na may disciple? May desire ba ako na maka-involve sa sunumini? Hindi lang na dapat akong dito magkasimba kita. Ang pagsimba, basic. Kung sa mga steps pa, step 1 pa lang na, damo pa mga utod. Amo na na pagsimba mo, obligasyon na ito na, hindi sa sakripisyo. Obligasyon na ito. After ka maluwas, dapat simba mo magluwas sa iyo. After ka maluwas, alagaran mo ang nagluwas sa iyo. Pero dapat hindi ka manalisang nila sa mga simba na. Damo pa mga utod, mga ministry, after kita, luyag sa Diyos, dapat mga utod, tanan na mulaton. Activity sa church, dapat ara ang ato na Kristo. Wala'y simbahan na maglampo na walang bulig sa mga Kristohanon. Wala po natin sa Diyos ba na mag-grow kung wala'y bulig sa mga Kristohanon. Luyag sa Diyos, young people, Kristohanon, tatay, kamananay, dapat may aral kita contribution sa church. Kanami kung tanan mag-swimming, kanami kung tanan mag-visitation. And by the way, karon sa this afternoon, next Sunday na, ibalik ka nga sa tuition. Mag-swimming ka, balik ka sa itong mga purok, balik ka sa itong mga barangay. Tani, excited kita. Sa pulwaton sa Diyos, when it comes sa kalaban, excited kita. Hello, amen? Pati kita pag-about, mga utod, about soul winning, excited kita. Dati manatias, kita lagi tawagan niya kahapon, Pastor. Ay, bakit ka, Pastor, bakit ka sa buong hapon? Ano man, Rat? Ako na amo, Pastor, nagkasakit, kag medyo luya na.
Na hospital, nakagwa. Nagluya ako. Ilangan mo na. During pandemic time, ang ilang mga lalaki, ang tatay silang ama, nagkasakit. Sinta na to. Kung ipa-hospital daw nila, sigurado yun, COVID. Mga 2020 siguro to. So, ang himo nila, nag-hire sila sa nurse, tapos nagutak oxygen, tanang nga aparato dito sa room. Nagkagdumang ko dito, nag-request ba malakias ka ng bata na paprina. Salamat sa Ginoo ba? 2020, 2021, ibrihan na mo. Abi ko din na, pagkato ko parang sa room, wala na. Daw ang heartbeat, daw gawin na lang nagka-awa na tapos. Ito muna, isip ko ba, ito ko na pray ko daw tigado na ginihap niya. Senior na ba? Sinta na sobra. O, sinta pa doon na time ka. Pero narinig ko sa mata ko, sabi niya, ang buwan mo ang tatay. Tingnan, salamat sa Ginoo ba? Pero 86 na. 85. 86 ba? 82 siguro siya pa na tayo. Survive pa. Iyang asawa ka rin ang problema. Kaya gioperahan ba? Kaya ang iyang large intestine may nagbarat. So di makabawas. So naglutit. Kaya ang iyang nag-block dito, naghabukan siya. Tapos ang tubig, gabak-file, ginasuka niya. Kay barado dito. Kaya may portion sa iyang large intestine na nagbukol. So gioperahan. Ulit nila. Mga ito, kumipihan ang kapo. Very devoted naman na Katoliko. Kaya ang bahala sila, bilog agaw, misa lang ni Father Siano. Kilala niya si Father Siano, ubot. Amo na permi, morning hasta hapon, Father Siano. Amo na, puro misa, memorize niya. 2025 na misa, 2024 na misa, 2026. Atong bisira sa tulong sa Diyos. Bago na ng prayer. Ang kwento is, pag may opportunity mga utot, ang kabuhin, lipot lang. Ano na, i-grab natang opportunity sometime, makashare pa ka sa tulong sa Diyos. Amen. Ang mga utot atong minsan. Ini, si Priscilla nakila ng tawag sa bad, helpers in Christ. Wow, marami. Helpers in Christ. Na-encourage si Paul, padayon si Paul, mga utod sa pag-himo sa buloton sa Diyos, tungod sini nga magkasawa. Kaya hindi nga magkasawa ka, aral nga kasing-kasing. Malipayon sila na support sa buloton sa Diyos. Nag-back up sa buloton sa Diyos. Wala nilang iisip na burden mga agyan. At para sa ila, mamintabulig sila ni Apostle Paul. Wow. Kanami nga, magkasawa. Sino na? Buibanting family, my helpers in God. Wow. Kisay family, my helpers in God. Wow. Bernard! Kaso ba si Mrs. Next time na lang. Hello, amen? Nagami ba? Tanggim sila? Partner sila ba? Si Mrs. Panginoon mister niya, daw matyak ko daw unang tao ng atong na missionary pa. Padalhan na to, uligan na atong missionary, si Apostle Paul. Uy, problema. Anong araw ka? Ay, may manok na din. Sige, yan na. Yan na. Si Mrs. niya ba? Hambal na si Mrs. niya. Daw, kita ko ang bayo sa atong missionary daw balik-balik. Atong impress niya ito nagligan, kapag magyapon sa ko. Daw isa na ni kabulan na. Siguro, bakla naman sa pagpumabayo niya atong missionary. Sige. Why sa kaupos? Why ka malabang? Why ka hindi? Sila nyo ha, pariwan kasi. Huwag ka namin ang gusto. Matakot na kung ka mo pariwan Kristuhano. Pero kung hindi ka ni Kristuhano, nag-Kristuhano, kung hindi pa mature, nakumot-kumot, hatag-hatag. Kaya naman natin mamili, hindi na nang hatag, puro mo hatag, sibahan.
mo? Gigiyahan ka, ibrihan ka, pinabisita ka. Hello? Helpers in Christ. Alam mo, Brad, wala yung missionary, pastor ba, nga ma-discourage kung mabatsagan niya ang mga Kristuhano na support sa iyo. Damo mga Kristuhano o mga pastor, na-discourage ang pastor, na-discourage ang misis, na-discourage ang mga kabataan, mabuhay nila na batyagan ang paghigugma, pagpalakas ng mga mundo. Isunod. Damo na ugat pastor na nabakaw sa ministry, bago na-feel nila ba sila din pastan sa mura. Na-feel sa pastor, wala support ang mga mundo. Na-feel sa pastor, na wala siya kabuli sa ministry. Hindi ba yung nagsispan mga paliskani sa pastor, para mga membro ba na wala suporta sa bulungan mo? Mga membro na selfish, mga membro na wala'y balatsyagon, wala'y pagpakabana, wala'y concern sa buhaton sa Diyos. Imo na pastor, pastor na God. Sarali mo na kaya sulit, hindi ka pastor, pastor. Kita mo na. Wala'y pastor ba mag-survive sa ministry? Kung ang mindset sa membro, ikaw galing mo na. Di ba pinakadabis na itong handukot ba? Di ba tababangkaranon? Pero ba the best na desire na ito, handog. Na himutang helpers in Christ. At dahil nagdalibra sa judgment day, ang mundo ba na mag-matter? Paano ang kinabuhi mo naging helpers in Christ? That's why karoon sa tambuhi pa kita. Ano nga pwede na itong himuon ba? Na maging contributor kita, maging ka-helpers kita sa bulotong sa Diyos. Kung sa music, kapalo ka, let it be. Amen? Kung sa panday, kung masun ka, welder ka, so be it para sa Diyos. Be a helpers. May mga young people kaysa, okay na eh. I-text mo sila, mag-design ka mo para sa muni. Design ka mo backdrop, design ka mo para ng pwede. Tanami sila. By the way, kalinang nabis na ito sa Ginoo. Wala man na atong diri. Mauto. Amen? It's a privilege magamit kita mga amin. Priscilla and Aquila, the model Christian worker, number 1, they were persecuted yet serving. Number 2, they had Paul in his work. Number 3, mga auto, apat lang eh. Number 3, look at verse number 5. Look at verse number 5. Chapter 16, verse 5. Let us read. Ready? Go. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphroditus, who is the first fruits of Achaia unto Christ. All right. Mga autor. Okay. Verse number 4. Mga kabyanan. Verse number 5, alay, expound pa alay. Take note the phrase, likewise, greet the church that is in their house. Anong verse 5, continuation na Brad sa verse number 4. Verse number 3. Nag-greet ni Paul si Priscilla at Aquila. Tapos, gitawag niya helpers in Christ Jesus. Kagano natabo? Ano beginning ni Paul sa verse 5? Likewise, greet the church that is in their house. What siningon, ang balay kali ni Priscilla at Aquila, ini nga magkasawa, gitpagamit nila maging meeting place sa panibahon. Hello? Dito sila nagamit during Sunday. Dito sa balay ni Priscilla at Aquila. That's why, there is a letter ni Paul, ginpasalamatan
Priscilla kag Aquila ni Paul, gid pasalamatan pag ni Paul, ini nga makasawa. Bangod willing sila ipagamit ila balay para mangin temporary na church building. Naintindihan niyo? Nahimo nga church building, wala sila sa, maybe wala sila property katulad sa aton. Kanabakan. So temporary na. Within family nga biyan, in Bible times, wala si amo nga building pa sa aton sa mostly God, mga house church lang. Sa balay lang sa mga Kristohanon, willing ang mga Kristohanon, magpagamit sila balay. Dito sila gatipon, dito sila gasimba, dito sila ga-worship. Kag isa sa mga mag-asawa para ginagpagamit sila panimalay ba? Para sa kalimahon, ini mag-asawa, Priscilla kag Aquila. 1 Corinthians chapter 16. Another verse, i-mention niya po ni Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter number 16. Let's go to verse 19. Verse 19. Let's read verse number 19. Read it, go. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you. Much in the Lord with the church that is in their house. Ini klaro na kayo ba? Di pasalamatan yapon sila ni Paul. Salamat sa mga churches in Asia. Kaya isa sa mga churches dito, isa sa mga na-mention ni Apostle Paul, ini mag-asawa Priscilla at Aquila, simply because ang ilang balay nahimo nga house in the Lord. Amen? Nangin meeting place. Number 3 mga author, na gitawag silang model Christian worker, not only they had Paul in his work, they were persecuted yet serving. Number 3, they were hospitable. They were hospitable. Maabi-abiyon sila. Maybe, hindi nga mag-asawa, brad. Are you listening? Sila ang nag-offer kay Apostle Paul. Apostle Paul, wala pa man sa iba na meeting place. Pwede, ang among balay. Pwede tayo dito mag-meeting. Pwede tayo dito mag-worship balay. Okay. Baka dito balay naman, ipagamit itong balay naman. Wow. Di ba na-hospitable? Now take note, brad. Ano ang ilagigip pa? Ano ang ilagigip pa? Number 1, they sacrifice for their comfort zone. Tama? Ang imo malaytag, amo na atong comfort zone. I don't know if you would agree with me or not, but I do believe in saying that, naghaban nila, home sweet home. There is the greatest feeling, mga kapatid, kundi ang iyong sarili ng balay. I don't know sa inyo. Ako, pila na mga utod, nakatulog ng hotel, namin ang hotel, mga utod. Pero bag, hindi ko makumpir ang iyong balay. Biskan tumubo mo lang iyong balay, biskan payat lang iyong balay, biskan, wait, katratay mga utod, biskan galatag ka lang. Pero iba ang feeling sa iyong sarili ng balay. How many times ka, namin, nakatulog ko sa namin ng lugar, di ako mudit ko, hotel, mga yan, kumpito tanan, pero mga hindi din katulog. I don't know kung sa inyo na explanation na, but for me, how many times? Namin man, lamig man, aircon, comforter, namin tayo, pero pag may something na ginapahita, hindi mag-provide dito. Siguro, kung may kapoy na tayo. Magkakito kasi sa lugar, malulong ko parang dito, excited na tayo, dapat mag-expect, dapat mag-isip, dapat mga, ano ay na to? Pamayan. Pero pag ako ko sa lugar, pero kadlaw sa kasimana, gusto ko na magpuli, excited ka na magpuli. I don't know, mag-experience ko mo sila. Nga mas iba ang feeling sa sarili mo na balay. Kaya sa balay, alam comfort. Alam
Number one na sacrifice, ang ilang privacy. Yes or no? Yes! Kung may bisita ka utod, expect mo yung privacy, hindi na naman mo. Gihimo ko din ang meeting place. Nahimo ka common, nahimo ka public. Ang imo na sira, nahimo na. O katispi ka, sira mo, tapos tanan nagagamit. Kung ikaw lang, higit, kung ikaw lang, ikaw lang, higit mo, butangan mo air freshener, butangan mo sa kusin, limpyuhan mo ang basin. Kaya di ka gusto mga higko, i-arrest ko mga butangan, tuwalya, mga toothpaste, mga toothbrush, mga habon, i-arrest ko na. Pero kung nahimo na common, ang imo expectation na muna to. Ang resulta, ugtas ka. Ang bihira. Bisa butangan ka sa inis, butangan ka sa... Ha? Flush after using. Paggamit mo, ay i-flush. Ikaw mag-ugtas sila. Ang iyong personal na gamit, mahimo ng gamit ng bayan. Bisa na lang mo kahit ang instruction. Amo niha, atong basura, atong rumili. Amo ni, balita, kung ano ikuwata, ibalita. Away, yapon. Why, sa buhok? Alay mo rin, amo ni sila, yun rin. Kaya himong meeting place ba, ang balay ni Priscilla katatina. Ang ilang, kung sarili mo ka balay, pwede ka ba pahinda-hinda, magbuot ka lang, ang oras ka magbangon. Kung gusto mo pa magdikit-dikit, pero ilang pwede, kaya may bisita, may panibago na. Siguro, kagahon pa to, si Priscilla katatina, galing sa mga punong-puan. Maybe may kakabalo dito, sila gamaw ng utod. Siguro, busy na sila. Ma'am. Bukan isang pandriman. Bukan isang pasudriman. Ito namin mga mula na, hindi ko rin tadi. Maybe sala nila itong ilangan ko agad, meeting place. O, nga dapat dito tayo sila ba, enjoy, ganito-lantaw. Pero wala lang, kinahin mo na nga meeting place. Pero di bali, kadura silang privacy. Di bali ka, kadura na comfort. Because ang ina mindset, magamit sila sa tuluhaton sa Diyos. Para sa ina privilege, magamit ang ina balay para sa glory sa Diyos. Of course, mga utod, para si Apostle Paul, lutukan ito nila. Magsilento sila, Apostle Paul, hindi na magpulit. Mayaganay. Or possible mga utod. Dito katiner si Paul. Kaya pa diri, dito sa Acts kanina mga Arabian, the same craft. Ang kumangkot sa atong kumustata. Ang atong mga utod, mga resources, atong pusog, atong oras, atong mga material na bagay, hindi pa nato ipagamit sa Ginoo. Pero amen? Anong mga 1 Corinthians, Colossians 1:16, all things were created by Him and for Him. Ang tanang butang, gintuga, ginhimo, bangon sa iya, kag para sa iya. By Him and for Him. Kung sinimon, kung may balay ka, dapat for Him. Kung may salakyan ka, dapat hindi lang personal naman, dapat hambaron mo, Lord, hindi lang ni aton. Also for you. May motor ka, dapat for Him. May tricycle ka, dapat for Him. No. For Him ang hanap. All things were created by Him ang hanap. Narigalog mo. Kung ano mo mindset for Him, Lord, steward lang ko. Ginpahula ko lang ni, gintiyan mo lang sa ako. So Lord, dapat lang for Him. Kaya dapat mga utod, kung may balay ka, kung may bisita ka, dapat piling ka na. Like Akira and Priscilla. Willing natin extend. Willing natin ipagamit. Di tanong ginaro. Iyan na siguro. If ever someday maka-help ka sa conference, di mag-bisita kita from Luzon, kailangan natin accommodate. Tali, nag-aantang party mo. Pastor, bilis mo na eh. O
sa balay mo? Yes, Pastor. Maybe ako tumitipigan mo, din-reserve ko ito na bisita. Ginalimpiyuhan ko ito para sa ibang bisita. Why not kung bisita mga Kristuhan mo? Why not kung malagad sa Diyos? Do you remember that? Si Mamay Tuman? Si Elisha at si Gehazi? Nga, himuhan sila sa chamber, himutangan sila ba? Himuhan sa kwarto, himutangan na misa, himutangan stool, himutangan perempuan, candlestick. Ako makapahulay ang alagad sa Diyos. Ano ang ibalos nito? Gipabayan ba? Gibalik mo na tas ginauga? Ang ilalagay ko? No! Basta ang Bible. Makita mo ka ng favor sa Ginoo. Ang mga Kristo ayaw paghinayang sa mga butang i-invest mo para sa iyo. Kaya ang Ginoo, hindi ka baluong utang. Balusan kayo na sobra pa sa iyong expect. Kaya ang atong kasing-kasing, ato lang niyantag sa Diyos. Ang atong resources, ipaghamit sa Diyos. Ayaw pang idalong ka sa tulad ka na sila. Pabulan na sa Ginoo, nakaamon ka sila. Lupa ka na sa to. Hello, amen? Grabe ang favor ni Lord. That's why dapat lang ato ibalik sa Diyos. Si Priscilla ka makinabag, ginalialize nila, Lord, hindi ba niya ako? Steward natin. Willing nilo, bahala, nadula akong privacy, bahala mag-antos din, bahala mag-sakripisyo din kadali, pero Lord, hindi mo sayang, kaya para din sa inyo. They were hospital. Open inabalay para sa bulwaton sa Diyos. Amen? Restoran ang tani, karong nga ka, maadap-atong na, ang ugali ng bisita natin. Wala din ang ginalok, ang mga butang para sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Oh? Ano pa, Brad? The widow of Sarifat. Ito makita na siya. Ano sa number 1? Why Priscilla and Aquila, the model Christian worker, they were persecuted yet serving. Number 2, they have Paul in his work. My helpers in Christ. Number 3, they were hospitable. So dapat ang Kristuhanon, Brad, magbiabihon git. Isa sa aton mga karakteristik, dapat ang Kristuhanon magbiabihon. Amen. Hindi na dapat suprado, hindi na dapat pabinaro. Kung may araw sa aton i-offer. Oh? Kaya i-bless na sa Ginoo mga uto. Lata ba ang bata, Brad? Oh? Ano to, Brad? Anong kanta sa mga bata? Oh? 5 ka tinapay ka, 2 ka isda. Gitago sa bata. Ano ba? 5 ka tinapay ka, 2 ka isda. 5 ka tinapay ka, 2 ka isda. 5 ka tinapay ka, 2 ka isda. Kinupit sa bata. Ano ba? Wala, amen? Ginhatag sa bata. Ginhatag ko siya. Balik na ha? Balik na. Bayanin ko siya. Wala, ginhatag. Natawa ang balos na. May sobra-sobra. May sobra-sobra. Excited na itong 12 ka. Paano ba sa Bible? 12 ka kain. 12 ka kain sobra. Kakakaon ka lang. Hindi mo nakakaon. Nabusog. Sili na yun sa mga apostolis. May sobra niyo. Bilang ilang sobra. Siya, Lord, 12 ka kain. 12. Excited sila. Isip si Judas. Isip tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mga tao bakit? 12, kabasket, 12 man kita. So ano mo sino? Tansa-tansa kita, pasan. Blessing, may bigis kita. Nakakaon kita, may bigis pa. Nana si Judas. Harap mo ito si Judas. Nana si Pastor. O, ito na. Ito simple, Lord. It's okay. Naghatag ka, Judas. Ikaw, ano naghatag ka? Namangkot ko sa inyo. Hindi ka sa, Lord, bisan napuro pa ka dyan ka-outlet sa dyan ulam. Kaya limibo ang magkaon. Kaya, kamu, kayo duwa-duwa ka mo. Kaya mo labot siya. Ihatag ka lang sa bata. Ang lusi ka kayo. Kaya amo lang itong bata ang naghatag. Try na naman ako makuntot. Try na sa Bible. Pero my point, Brad, is possible. Nga ang bata, di unahan ang hatag, Brad. O ikaw bata, kaya ka nagdinalog sa iyong mga lunchbox. Imubalon para rin sa imo. Pero tungkol kay gihatag mo, pwede mo ginalog. Silingan ikaw ang priority. Hindi kita kakansa, 2 ka kayo dito. Pamakot mo na, 5 ka tinapay, 2 ka isda, ang balos kayo. Oh, Amen? Ako naman ako tulit na
Dili ko magpati. Kaya ang tao maaluan ng utod kung gansi Ginoo ang pagpakamayan. Di ko magpati ang tao mahinatago, mabinuligon sa bulaton sa Diyos God. Walay pamor sa Ginoo. Anak kita. Lantawas siya na may kuman, the widow sa ripat. Kita mo ang pabor sa Ginoo mga kapatid. So we must be like Priscilla na kinagat, they were hospitable. Amen? God, mga utod. Tara, patang? Okay. Lapit na lang. Okay. Look at Acts chapter 18, verse 3. Acts 18, verse 3. Number 4. Acts 18, verse 3. Acts chapter 18, verse 3. Verse number 3, Acts 18, verse 3, and because he was of the same craft, he abode with them, and wrote for their occupation, they were tent makers. So dito si Paul nag-start. The word abode means stay. Nag-stay siya upod dito sa balay ni Aquila kag Priscilla, kag nag-ubra siya. The word wrote. Wrote means to toil. The word wrote means to labor. The word wrote means to, mga biyan? Okay? Service. Or work. Ang manang gusto sa word na wrote. So si Paul, nag-wrote siya, nag-labor siya, nag-toil siya. Nag-work siya dito, while dito siya mga utod, sa balay ni Priscilla kag Aquila. Kag ini si Priscilla kag Aquila, ang ilang pagbuhian, ilang negosyo, tent making. Dapat himo tulda. Amo na ilang negosyo. So saan kang dito si Paul, naghimo man sa tulda. Maybe nag-learn si Paul, paano, istadihan ni Paul, paano maghimo sa tulda. Kag saan kang nakabalo na si Paul, kung nakabalo na si Paul, maghimo sa tulda, na perfect niya na, nakuha niya ng technique, ginbayaran siya Brad, ni Priscilla kag Aquila kung bilang iyang nag-accomplish. Kung bila to yung nahimo katulda, ako man ang payment na gihatag sa iya sa mag-asawa kasi Priscilla kag Aquila. Ano ang makita ta diri mga auto? Mga auto, he paid, number 4, he paid for Paul for the tent making he work. Hibaydan niya mga auto, si Paul sa iya tulda. O kung ano ang bilang niya na nahimo, ibaydan niya. Bilang na support, means of support, kaya po support. Kung sino mo mga kabyan, napamati pa? Wala din nag-take advantage sa Apostle Paul. Pwede ito din nag-isipon na, sige Paul kay, dili ka mag-extra, so obligado ka mag-bulig sa amon. Kung ang amon dito, siguro gagawin kami, total, dili ka naman mag-extra. Maybe the first place Paul, kung itong moment na ibayadan siya sa iyang nahimong matulad, maybe sila nga, oy, hindi na sis, Brad, hindi na, enough na ni, nagipakaon niyo ko, enough na ni, nagipaka-extra niyo ko din, enough na ni, nagipatulog ko yung, dakot na rin ang ibor sa akon. Di na dapat, kung yung bayaran, kaya inyong pagpa-extra sa akon, basta hindi na. Maybe ako na siya, Apostle Paul na, di palibagan niya, mabaydan siya. Pero lang tawabad. Sinindre, gitagaan nila, ibaydan nila si Apostle Paul sa Giyaagi. But silingon, hindi ni mga tao mahilig mag-take advantage. May mga tao na mag-take advantage, may mga tao sumong. Ha? Tama? Kita Kristiyano, dapat hindi ka mag-take advantage. Kung may utod na may negosyo, hindi naman magbaraton. Hello, amen? Kaya gamay mo na ilang patong. May nagkabalong struggle mo na sila. Hindi kayo hayuon. Dapat dahil natin bugangan pa. Hindi natin hayuon na, pwede ba sis, pwede ba God? Huwag mo na lang yun. Hindi ko na tangkong, hindi ko na babuong, hindi ko na siya, pwede ka may maaman, may hayo, o ano. Hello? May haganda.
disadvantage. Kaya utod sa Ginoo, nakaintindi mo na, kaya utod sa simbahan, ang mali kong kaisa mindset, mali. Kaya utod sa simbahan, ang ginabusan na ito ba? Hindi na patapusin na. Dapat buligan na rin nato para maguswag pa. Kung ang utang ka, bayaran mo yung utang. Ang utang, ang hatag-hatag. Hello, ano ba na? Ibang hatag, ibang utang. Ayaw kayo pabuhod-buhulan nyo na lang. Palimot-limutan mo na lang. Ayaw. Testimony na ito na. Kung yung matagapasaka siguro, kung kamano kung may utang mo. Pero kung may utang mo naman, kung aga, please lang. At ipanaman yung utang, dumaman yung utang. Eh, sa nagpigado ka, gibuligan ka. Sa nagpigado ka, may nagipapun na yan. Ang mali nato mga utod mong isa, ha? Pagbaydan na yun, problema na. Kapaligo, nasakit ulo, sa nagpahunang na pag-utang. Tapos kita pa mga fail na suktong. Tungkol ng mga utod, riyantong na yan. Kagamo mga relasyon, nagkaragubang, nagkarain. Kaya naman, tungkol sa utang ay responsible. Normal bang utang ka? May tao siguro ng utang. Ako bang utang ko? Utang ko TV, impas ko na. Nag-utang ko rin, kaya may kapagkas. Salamat sa Ginoo na impas na. Sa ito, nag-utang mo na may cellphone. Nakaplan. O, ibay ka tuman. O sino tao tayo bayaw? Wait, di ba ka nakatay mag-utang siya? Yung mga kutuwa sa tignin mo. Sige natin, bayaw. So wala. Muslimon, tanang hindi tayo, amen? Pero namin ang mangutang, nakabalutang ng bayan. Para sa sunod ng utod, kung aga to, makahagyo magyapon sa sunod. Tama? Hindi natin pagkakusalan. Hindi natin i-take advantage ang kabuot sa atong mga utod. Ang bago sa inyo, kung mga pastor ninyo, alam ng ibang pastor magbabasi. Amen? Bayan! Kung bakit, natupod na, kaya naghulam sa amon, hindi ako mga kandidat, ang mga isa lang kasimana, pastor, ibalik na mo. Emergency lang yung pastor. Ano ba? Sige. Nalukoy brad, kasi mahal lang nila kay hindi ang kwarta ba, importante may gatuhan nila. O pastor, 1 week lang. Pero brad, sobra na itong week. Out sa 20,000, 8,000 pa na nabayad. Ang masumok, pastor pagin. Magsugod ako, hindi tayo mga utod ba? Pero, sige na lang. Huwag mo kayo natawag, markado ka na next time. Ano na, makita ba? Be a good payer, amen? Kita makabusan. Hindi si Priscilla mga kinaban, huwag nila ginting advantage sa Apostle Paul. Gintagaan, gibayaran nila, bilang support nila mga abya. Kung sa aton man suportahan mga utod, magbuligan na ita, dapat isa sa aton dire. Oh, kung may nag-negosyo, buligan ta, prayan ta, i-promote naton, i-advertise naton, i-patronize naton. Kato ka dito, may utod kami, ako sini. Kato ka dito. Oh, buligan na. Ang utod na ako mag-among na, makabenefit na ta. Ato na mabugang someday, may utod kita, i-bless you mo. Hindi, ayan sis, pangit ang kada. Lagulang na din ko. Ako ni. Klaseng Kristohano ka. We paid for mga kapatulan. Kag kung magkakato ka sa ibang lugar, kag bisita ka, pamati pa, lapit ako matapos. Mga utod. Ay, pinag kumuni sa puso ko. Kung bisita ka sa ibang na batay, ayaw pagdiman. Hello? Ayaw pamili sudan. Kung ano isa sa
Hello? Kung saan na bakit, ako naman bakit sa likutay? Kung dito pala kaong gulay, tapos ang imo nga, ang utol nato dito, ang utol saan nila, kaong sa likutay, kaunang. Ayaw pa natin, kasi kami luner. Pala ka? Yaw. May butaran na kaon sila. Ano ba sila? Kalahin ka naman kumbat. Ano sila? Nasunanan na lang ito yung kasi hindi na lang palaka. May kabalos na siya. Ano na? Nagpo sa kaon na ikumin palaka. Ano gusto mo? Ilaga? Kung sino may katao sa ilaga? Galabaw? May natao sila. Pero ako daw, bisan ko sa kumaba na basakan ko na, pero nataw ko na sa itsura. Yan, kapigato. Siguro, pwede ko na kung mayawak, siguro, katong doon yun, ibig darang inurat, darang tawag nila, paligid na tao na. Anong tawag nila, kabo? Yung tao na nila. Hindi kita mag-idarte, kung bisita lang kita, hindi kita mag-diman-diman. Kung alam mo yan, sige. Hindi. Dito sa Africa ba, may pastor dito, mga pastor na magkato sa Africa, hindi simple ibang pagkaon nila ba? Ang sudan dito, kanon nila, ibang ako, kanon nila ba? Butan na sudan nila. Kung bisita ka ba, kung istari na, butan nila, inis nila ang kanon kag sudan, i-lumilugayon siya naman. Ngayon naman, gamit ko sana, iyang pauna, tapos isi-search dito. May tani kung nakita ka ng muna ko. Paano magkaroon po ito? Pwede na muna, tapos nagkas pa kayo po. Tapos istari na nila, tradisyon na nila. Ang mga na, kung di ka makaon, di mo sila magin ang ilang atensyon. Di mo magin ang ilang simpatiya. Kaya maglayin sila sa iyo. Di siyempre, disyonali ka na. At di ka. Kaya kita sa lagi tayo. Kung nakinamutan, make sure na atong buto na helicopter, di na. Ibrasan ba nato na? Nag-sanitize pa kita sila. Butakan ng paway o ano na. Bago kita mag-ano, o ano na. Sabungan nato tayo. Magkaroon, i-artigahan ka. Eh paano magkaroon? Di ba offend mo ito sila? Kuya, ilang mo ito leader. Ilang mo ito chief dito. Once ihambal sila chief, di ka pwede mapalipan. Naghambal sa chief, hindi na ibang intertinali. Hindi na tao pislingan, hindi na tao artigan. Kabugan nyo din. Ano yung mo? Tapos po, ay bilhin kung anong pagkaon yata hindi sa iyagat, kung isa na pag-ibig, kung isa na humpa. Siguro may pagkaon na hiling sa sanay, eh hubyugod siya. Hindi, Gentile na rin, Italian na sila ang nakita. Magkaiba yung mino, magkaiba yung mga dish, mga utot, pero siya pusod po, ipagkita niya. Nga siya, mga utot, o isa na ilang tig, kabalo sila, o sila. Of course, kung hindi si Paul, baba na baboy. Siguro nga ito sila lang siya, haram kaya pusod ko na baboy. Pero, siguro kabalo siya pusod ko, hindi na siya under the law, kay Grace na siya, wala na naman ang pagkaon. Pero ay hindi ko na ito, bilang nasanay siya, pamati, may araw na nagpastor ng Muslim. Na-Christian na siya. Kung karoon mga ito, sige nga, hindi ko nagkaon, away ko nagkaon sa bako, hindi ko kay Muslim ako, pero nakasanayan ko na sa sistema ko. Nadigid ko magkaon sa bako. So, bisang Christian na siya, sinang-reason niya, diligat-tinag, kung diligat, nasanay na siya. Both mga oton, wala nag-take advantage. Akila ko sila ba, wala ko sila nag-take advantage kay pusod po. Wala nagpa-self entitled. Eh mga pastor kung kilala na, gusto nila ba na pagdato sa kilala membro na grabe ba, nag-marriage sila. Self entitled. Yes, okay man rin, ako muli ka ng pastor, kailangan sa Diyos. Pero kung ako na yung membro ba, tayo pag-diman. Kung kita mo membro, bigado mo, pag-diman ka pa. Pansudan sa Islam. Ano ba ang ugali sa pastor? This was a break, tubig lang. Matulog ay natin. Mag-invite ang membro pigado, pigatuan. Katong mga membro na may salakyan, kung mag-invite, dasi ang pastor. Pero katong galing wala salakyan,
mga di kita dapat demanding. Yes, accommodating kita, pero kung ano ang arap, dapat willing kita mag-adjust. Kung ano deserve, di manginarti. Kung ano deserve sa mo, kauna, pasalamate. I-appreciate ang nag-serve. Amen, members? Kaya testimony tayo lang, kanto ka sa yung mga deliver na pamilya, parinti. Tapos kung inarti ka, nung mabaptis niya mo, yung ugali ng mabaptis, pratihan. Nagsisinto. Pagpaligo mo na sa atong pigado, tapos mamili sugan. Makaon sa gulay. Dapat hindi mo sila. Dapat may mo pag-testimony. Amen? And last mga utod, look at Romans chapter 16. And we will close with this. Romans 16. Romans chapter 16. Verse 3 and 4. Basahan ta. Romans 16 verses 3 and 4. Let us read. Go. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their nets, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. I want you to take note the word who have for my life laid down their own nets. Ano po siningon sila? Laid down their own nets. Isa na siya ba senaryo na sa itong mga panahon, in Bible times, ang isa katao ng kriminal, nagdako sa laki, i-execute. Nakakita ka muna, bitawagan sila. Katuba lang tao ba, bukangan na ulo yan, tapos may wasay. Anong tawag na? Tapos, ang guilty na tao ba, na i-execute, may aral sa kwan, naon mo sini. Tapos sini, kwan siya, either kahoy o simento, block, simento. Tapos may aral din mo sila. Tapos ang imuli o, ibutang dito. Ang may aral dito sa daan daw, bukang. O something, bakit? Ano na bilang death penalty sa tao na nagdako sa krimen na imo. Sa tayo niya kung sulpol. Lay down their neck. Ipahaba ka dito. Ano na? Gapuson ka. O kaysa isunod imo kamot dito sa buho, amo na, o gapuson. Tapos ipaamo ka sila. Tapos itong executioner. May aral sa talong-talong ng wasay. Tapos, amuhon sila, isa lang ganun, ligig mong ulo. Dito na. Ang buot sinimo niya po sa phone, na ini nung mag-asawa ba, why sila nahadlo, nga ma-identify na upod people. Ibutan nila ilang kaugalingon sa peligro. Ano po sinimo? They lay down their life. They lay down their nets. Their net, mga ulo dito. Expose nila sa danger. Wadi bali nga, pwede sila mapatay. Tungkol ilang buligan si Paul, ginugdan si Paul. Kadang mga kontra, gaupos kay Paul, tungkol sa gospel. Na kung ano matapos kay Paul, posible na matapos nila. Nga pwede sila pa, yung inipay. Ano na sila? Number 5, mga auto, they were committed and dedicated Christian. Amen. Lima tundo, they were committed and dedicated Christians. Paul, ano matapos sa iyo? Paul, missionary, apostle Paul. Kung mapriso ka, ligit din mapriso na kami. Kung mapatay ka, ligit din mapatay mo kami. Kaya kung diin ka, dito kami. Kung ano matapos sa iyo, handa kami for the cause of Christ. Wow. Grabe naman tao. Di basta. Grabe ka dedicated yung mga tao. Lunod patay. Di lang sila mga utod na support financially, na support materially, gipagamit, inabalay. Pero ba't hindi na nila life? Pwede nila ba't ibuhis para sa bulatong sila? Lay down their own neck. Pamangkot ka rin na may araw ba
vision ba? Kamo sila. May araw ka na commitment, kamo sila. Willing ka ba ba ipagbato ang truth? Willing ka ba libisan ang truth? Willing ka ba ba ipadayon ang truth? Even sometimes when expensive ang galing mo na kinabuhi. Mga utod, gitawag kita ng mga naisog for the cause of Christ. Gitawag kita na dapat magmaisog for the cause of the gospel. Di balik, bas kita, di balik, layuan kita, di balik, mabigati mga tao. As long as it is truth, then we must fight for it. Presida ka na kita. Pwede sila po. Tama na to. Ano naman ta? Nakabulit naman tayo ito. Mag-pray kita, nagpagamit pa sa atong baray. Tama na to. Pero sila sa Bible ba? Willing sila mangimatay para sa tulad sa Diyos. Willing sila mangimatay pagsuporta sa missionary na si Apostle Paul. Pero na hapon, o gano'n na agad, may harap at tapos willing ba tayo support sa itong pastor? Amen? Willing ba tayo? Na mo support sa truth? Willing ba tayo bumibisa sa truth? Dapat kita mag-Kristuhanong, kita mag-Kristisa, hindi ako daw. Kita mag-protect, hindi dapat mag-criticize. Kanamin ang Kristuhanong. Paul, ano lang kami? Paul, ano mamulig na mo? Paul, di ka na magbiyak. Willing kami mangipatay at mamatay para sa iba. Ano yung klase ng Kristuhanong? Dapat itong ilugon. Mag-asawa ka ba? Mag-asawa ka. Priscilla ang ina. Wala ka ba, Paul? Ikaw lang dapat. Ikaw lang dapat. Wala. Kung anong desisyon ni Mister, sumunod si Mrs. Basta nakita ni Mrs. para sa ginawang mga automatic. Wow. But this couple, willing to die for the cause of Christ, willing to be in prison, willing to die for the gospel sake. Mga kamyan. We will close with this verse, Romans 14, verse 8. We will close. Romans 14, verse number 8. Romans 14, verse number 8. Anong habang sa Bible? Romans 14, verse 8, reading, go. For whither we live unto the Lord. And whither we die unto the Lord. Whither we live, therefore, or die, we are the Lord's. Amen? Ano gagawin ka mo? Mapatay ka man, mabuhi ka. Mabuhi ka dyan kay Kristo. Mapatay ka man, mapatay ka dyan kay Kristo. Paghaman ni Lord, mapatay ka man, mabuhi. Harap kita kay Kristo. What a blessing, yeah? Kaya kita mahadlok mga utod. Kaya kahadlok, kaya pagtanaw. Ipakilala na Kristohanon ka. Dipinsahan mo ang truth. Dipinsahan mo ang tamang teaching. Kaya kahadlok. But Christian, mabalong kita na, kulto na ilang ito, droga, kulto na ilang ito sila. No! This is truth. This is Bible principle. We must find the truth. Ang dapat, atong commitment like Priscilla na kinaga, bisan ka na tayo, hindi makapugong sa iyo. This morning, will you be Priscilla? Will you be like Priscilla and Aquila? Will you help or hinder your pastor? Will you support or criticize your pastor? Let us all be a blessing. Amen? To each other as we're Priscilla and Aquila. And God's work will multiply abundantly. Worldwide to the glory of Jesus Christ. I hope this morning mga utod, makonsider tabag model Christian like Priscilla and Aquila. They were persecuted, yet serving. They became help to Apostle Paul in his work. They were hospitable. They paid Paul for the tent meeting he worked, and they were committed and dedicated Christians. Kung mag-asawa ka mo karon, i-pray ninyo. Lord, buligin kami na mag-asawa, na Lord, pareho kay Priscilla at Aquila. Mahimo kami na committed and dedicated. Mahimo kami na hospitable. Anumang aral sa among Lord, among ipagamit niya sa inyo. May kapalo kami steward. Amen? Will you be like Priscilla at Aquila? Mag-asawa brad na very supportive sa lugar ng Diyos. Every head bow, every eye closed, tindog kita. Amay na langit nun, Diyos mabalaan. Salamat sa inyo. Ulong mo, ang manabatiat. Salamat sa inyo nga mag-asawa.
Dear God, sa diin, amo nakita ang ilang dakong agugma, dakong desire, pagpagamit niya sa inyong mga buhat. What a blessing! Na hindi mga asawa, Lord, wala sa payan, delikado ilang kinabuhi, wala sa payan na giris nila ilang kinabuhi. Lord, para sa inyong mga buhat. But for them, Lord, for to me to live is Christ and to die is gain. Because para sa kanila, Lord, ang ilang comfort, ang ilang life, Lord, ang si Jesus Christ. Kaya this morning, Father, I pray sa mga Kristuhan na guligi kami. Ang taning Lord, by your grace, maadam namon ang batasan, ang ugali ni Priscilla at Aquila. Mag-asawa, ma-very out sa buluhaton sa Diyos. Mag-asawa, Lord, na very, Lord, connected sa buluhaton sa Diyos. Not only financially ang ilang gugma mag-support kay Apostle Paul. Not only materially, but even, Lord, ang ilang kinabuhi, ilang ang dinidikit niya sa Ginoo. Kaya, Lord, what a blessing, and nakita namon na never sila nakalimtan ni Apostle Paul. Biskan layo na sila, when sila nakita na but Apostle Paul still remain, Lord. Na-remember niya, aras siyang memory, na hindi na mag-asawa, once in a lifetime, naging part sa iyong life as a missionary, naging part sa iyong life as a preacher, naging once a part sa iyong life, Lord, during sa iyong pagka-apostle. Oh God, today, this morning, I pray. Hindi na siguro kami kilala, hindi kami magaranong katama, Lord. But yan pa siguro, nasa simple nga buta, mahimo kami nga kabulig sa inyong bulato. Mahimo kami, helpers in Christ. Oh God, I pray sa mga members. Ano man na bagay na pwede sila mga helpers, mason man, welder man, ano man, Lord, ang mga skill, ginatag mo sa amo. Kabay, Lord, malipayon kami, kabay, Lord, na Lord, mangin helper, kabulig kami sa mga bulato. Mga nanay namin, pwede pa pa-beautify sa mga flowers naman, Lord. Pwede i-taper nila ang mga flowers, pa-beautify pa, Lord, ang house of God. Mga young people naman, tagay sila kaalam kung ano pa pwede nila mag-contribute para sa church. Nga, Lord, mapa-intensify pa, spiritually, and sa mga practical na mga butang Ginoo. Kahit ini nga balay ni sa Diyos. Imo ni nga balay Ginoo. Ara imong gibaya diri, ara imong pagpapamaayo diri. Kaya amo ni buligan, among tipigan, among i-promote ang inyong balay Ginoo. Labaw sa tanan among proteksyonan. This time, O God, today, help us like Priscilla at Aquila, na maging hospitable man kami sa mga alagad sa Diyos at sa inyong mga bulot. As you bow your head and close your eyes, kita magdugay mga utod. Kapag ikaw na-bless sa pulong sa Diyos, nakita niyo mga galingon na may handog ikaw ang Ginoo, buligi kami ni Mrs. Mahimong kami Priscilla at Aquila sa musika. You can come to the altar, you can pray, maka-desire ka, maka-pray ka, Ginoo. Salamat sa imong pulong. Lord, akong handog karong aga, natanin yung nahimo akong Priscilla at Aquila. Pwede bisa niyang people ka. Na someday mag-pray ka, Lord, kung mag-partner man ako, gamita kami ni Mr. ko, gamita kami ni Mrs. ko. Na someday, Lord, nahimo man akong Priscilla at Aquila. Buratong sa Diyos. Come to the altar. The altar is open. We can pray together. Mga utod, ayaw pabilin sa imong pulong-puan. Unang pulong sa Diyos, nagigisto nila sa iyong karong mga agad. Ang Holy Spirit, nag-work sa iyo. Why don't you come and pray to the Lord? Lord, salamat sa reminder. Salamat sa mag-asawa na si Priscilla at Aquila. Na Lord, nakita ko ang ilang full support, nakita ko ilang commitment and dedication. Come to the altar. You can come and pray and be a blessing. Ang marami, Ginoo, salamat. It's not too late, hari pa ako, buhay pa ako. Salamat, ipabot mo yung mensahe. Help me, Lord, mahipa ko Priscilla at Aquila. Amen? Amen? How about the others? Wala ka ba handog na mahipa ka sa Priscilla at Aquila? Wala ka ba handog, mahipa ka hospitable? Why don't you come and pray?
loving Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you sa iyong tulong ng reminders. I hope na-remind kami, na-excite kami, na-refresh kami, Ginoo, sa mga mensahe ng mga kabatian, especially, Lord, the life of this couple. Sila na kinawat ang blessing. Thank you, Lord, for this morning. Thank you sa katawan mo, nagparapit sa altar. We pray together, Lord, na handong kami. Ang iyo kami, Lord, na like Priscilla Nakila, maging blessing kami sa mga local church. Knowing, dear God, ang life short lang, at kami, Lord, steward mo lang sa inyong kalimutan. Thank you again. And I pray, Father, sa remaining minutes naman today, para hindi ka magkukupod sa amon, even sa short meeting sa congregation. We give you, Lord, glory and honor and thanksgiving. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Okay, wala na yung maggawas, no? May short meeting pa. And then, refer di Brad, church, ang atong bills, atong electric, 5,000. Kaya please, buligan ta ano natin, buhay-buhay na ang aton electric